Nagsisimula ang kwento sa isang tradisyonal na bahay sa Japan na napapalibutan ng malinaw na tubig at masaganang halaman. Sa loob ng bahay ay may isang batang lalaki na nagngangalang Minato ang sumusunod sa kanyang lolo, habang may hawak na palayok sa kanyang mga kamay. Pagkatapos nilang pumasok sa isang silid ay tinulungan siya ng kanyang lolo na ilagay ang palayok sa isang mataas na lagayan. Pagkatapos nito ay binigyan ng matanda si Minato ng ilang merienda para ilagay din sa lagayan at habang inilalagay ng bata ang mga pakete sa lagayan, isang batang babae sa kalapit na silid ang lumingon na para bang naamoy niya ito. Maya-maya ay tumakbo siya papunta sa silid at napansin ito ni Minato at habang siya ay nadidistract, palihim na kinuha ng batang babae ang mga merienda mula sa lagayan bago mabilis na tumakbo palabas at agad na lumingon si Minato at nahuli siya sa akto. Ngunit ngumiti lang ng kaakit-akit ang bata bago tuluyang mawala sa hangin. Sa pag-aakalang multo iyon ay natakot si Minato, ngunit pinakalma siya ng kanyang lolo at sinabing totoong-totoo ang batang nakita niya at ipinaliwanag ng lolo ni Minato na nakakakita siya ng mga bagay na hindi karaniwang nakikita ng karamihan, kaya nakita niya ang batang babae na isang mapayapang espiritu na matagal nang naninirahan sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang taon at nang lumaki na si Minato, lumipat siya mula sa bahay ng kanyang lolo papunta sa isang abandonadong bahay na dating pag-aari ng isang malayong kamag-anak at habang naglalakad si Minato papunta sa kanyang bagong bahay, isang binatang nagngangalang Harima ang nagulat nang makitang may bagong lilipat sa kanilang lugar. Samantala pagdating ni Minato sa kanyang bagong bahay, namangha siya sa laki nito at isang madilim na aura ang nagmumula-mula sa kailaliman ng bahay kaya't nakaramdam siya ng kaba at gayunpaman, binaliwala niya ang pakiramdam na iyon at sinubukan na buksan ang pinto gamit ang kanyang susi. Sa sandaling dumidikit ang susi sa kandado, may lumitaw na misteryosong kapangyarihan na nagtaboy sa maitim na ulap at nagulat si Minato at tiningnan ang note at ang susi sa kanyang kamay, at napansin niyang naglaho ang mga salitang nakasulat doon. Pagkatapos ay biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kung saan at tinangay ang note mula sa kanyang mga kamay, matapos lumipad sa hangin at nahulog ang note sa isang liblib na dambana bago tuluyang maglaho ang natitirang sulat dito. Sa kaibuturan ng dambana may isang pares ng nakakatakot na mata ang nagbukas sa mundo at bumalik sa bahay. Inilapag ni Minato ang lahat ng kanyang gamit at gumawa ng listahan ng mga gawain sa paglilinis na kailangan niyang gawin at habang kausap niya ang kanyang ina sa telepono, iniisip niya kung bakit walang bumili sa malaking bahay na iyon kahit maganda ang lokasyon at napakalaki nito. Ipinaliwanag ng kanyang ina na may ilang interesadong mamimili na bumisita sa bahay, ngunit pagdating nila ay agad din silang umalis ng walang paliwanag at tumatango si Minato, ngunit kinalimutan din agad ang nakakalitong detalye habang tinatapos ang paglilinis ng buong lugar. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa hardin, ngunit napansin niyang may ilang bulaklak na nakakalat sa lupa at nagtaka si Minato dahil hindi niya maaalala na nagdala siya ng mga bulaklak. Kaso napansin niya ang isang kakaibang nilalang na nakatingin sa kanya mula sa mga palumpong sa hardin. Pagkaraan ng ilang oras ay dumating ang hardinero at matapos ang ilang oras, natapos niyang linisin ang buong hardin at pagkatapos ay sinimulan niyang suriin kung saan siya maaaring magtanim ng ilang bagong puno sa hardin ni Minato. Naisip ni Minato na hindi dapat magtanim ng kahit ano dahil pansamantala lang siyang nakatira sa bahay ng iba, kaya't sumang-ayon ang hardinero. Biglang may isang madilim na aura ang nagtipon sa balikat ng tagapangalaga, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at habang napapansin ni Minato ang paghihirap ng lalaki, isang malakas na hangin ang dumaan sa bahay at naging dahilan para lumipad ang isa sa kanyang mga note at dumidikit ito sa balikat. Sa sandaling dumidikit ang note sa lalaki ay agad na nawala ang sakit nito at habang ipinagdiriwang ng lalaki ang bigla niyang paggaling, napansin ni Minato na muli na namang nawala ang lahat ng sulat sa kanyang note. Pagkatapos ay nakita niya ang maraming damo na nakakalat sa lupa sa malapit at nagtaka kung dinala iyon ng hardinero. Inihayag nito na wala siyang dalang kahit anong dagdag na halaman, kaya tuluyang nalito si Minato at kinabukasan ay nagising siya at lumabas upang huminga ng sariwang hangin sa hardin, kaso nakita niya ang isang kumpol ng mga raspberry na nakalagay mismo sa labas ng kanyang pintuan. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isang kakaibang nilalang na papalayo mula sa lugar, na nagpaalala sa kanya sa batang babae sa bahay ng kanyang lolo at sa wakas ay naunawaan ni Minato na ang espesyal na nilalang ang nagdadala sa kanya ng mga regalo na ito, tulad ng ginagawa ng batang babae noon kaya't nagpasya siyang pumunta sa palengke upang bumili ng mga alay.
Pagbalik niya ay naglabas siya ng ilang matatamis at inumin upang iaalay bilang pasasalamat. Pagkatapos mailagay ni Minato ang lahat ng regalo ay may isang misteryosong Zoro ang dumating sa kanyang hardin na naaakit sa masasarap na amoy. Pagkatapos ay ipinakita ng Zoro ang kanyang tunay na anyo kay Minato at humingi ng paumanhin sa pagpasok sa kanyang lugar. Nagulat siya at nagtaka kung bakit siya kinakausap ng puting aso at ipinaliwanag ng Zoro na hindi siya aso. Ang pangalan niya ay Yagami at siya ang Diyos ng bundok sa lugar na iyon. Nagtaka si Yagami kung bakit mahinahon lang si Minato matapos siyang makita. Ipinaliwanag ni Minato na naaawa lang siya rito dahil naging mabait ito sa pagdadala sa kanya ng maraming regalo at pagkatapos ay inalok niya ng matatamis at inumin si Yagami, na agad namang kumain ng walang pag-alinlangan. Habang tinatamasa ni Yagami ang mga matatamis ay inalok din siya ni Minato ng alak, subalit humingi si Yagami ng tubig lamang at dahil masyado nang mahina ang kanyang kapangyarihan para kayanin ang alak, pumayag si Minato at binigyan siya ng tubig na binili sa tindahan na tinamasa ni Yagami tulad ng tubig mula sa kanyang likas na bukal. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yagami kay Minato sa pagligtas sa kanya, at inihayag na ang kanyang kapangyarihan ay nagtaboy sa ilang masasamang espiritu na sumisipsip ng kanyang lakas at nalito si Minato, dahil hindi niya maalala na nakipaglaban siya sa kahit anong espiritu. Kaso ipinaliwanag ni Yagami na ang mga sulat sa kanyang mga note ay may espesyal na kapangyarihan na kayang magtaboy ng masasamang espiritu. Sa wakas ay naunawaan ni Minato kung bakit laging nawawala ang kanyang mga sulat matapos ang mga kakaibang pangyayaring iyon. Biglang bumalik ang hardinero sa kanyang bahay upang kunin ang ilang gamit na naiwan niya sa hardin. Nahiya si Minato dahil nandoon si Yagami kaso ipinaliwanag niya na hindi nakikita ng mga normal na tao ang mga espiritu tulad niya at gaya ng inaasahan, dumaan lang ang hardinero nang walang napapansing kakaiba. Kaya muling nagsalin si Minato ng tubig para sa Zoro at sa pagkakataong ito, binigyan niya si Yagami ng isang bote ng sparkling water na labis nitong ikinagulat at gayunpaman, nagustuhan din ni Yagami ang mga bula sa kanyang bibig. Habang patuloy siyang umiinom ay iniisip ni Minato kung bakit may kapangyarihan ang kanyang mga salita na magtaboy ng masasamang espiritu, kahit si Yagami ay hindi alam ang eksaktong dahilan kaya't tinanong niya si Minato kung palagi bang pinupuri ng mga tao ang kanyang husay sa pagsusulat. Sumagot si Minato na oo at ipinaliwanag na dati ay may pauupahan ang kanyang pamilya. Noon ay may isang customer na naglagay ng sulat kamay ni Minato sa karatula ng kanilang paupahan at sinabing huwag niya itong alisin, at iminungkahi pa na gumawa siya ng isa para sa sarili niyang bahay. Pagkatapos noon ay binayaran siya ng customer upang gumawa ng katulad na sulat para sa kanya. Mula noon ay naging libangan na ni Minato ang paggawa ng mga karatula at ipinakita niya ng may pagmalaki ang ilan sa kanyang mga gawa kay Yagami, na nagsabing isabit niya ang mga iyon sa buong bahay. Matapos may sabit ni Minato ang lahat ng karatula sa paligid ng mansyon, nagliwanag ang mga ito at bumuo ng isang parisukat na hadlang sa paligid ng lugar at namangha si Minato na ang kanyang sulat ay may ganitong kalakas na kapangyarihan, ngunit sinabi ni Yagami na maaari pa itong lumakas kung masanay niya ito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Yagami sa bahay ni Minato upang kumain muli ng matatamis, pagkatapos kumain ay ipinakita niya kay Minato ang kapangyarihang kanyang nabawi, kaso masyadong maliwanag ang liwanag ni Yagami kaya ibinaba niya ito. Samantala sa isang abandonadong pasilidad, dalawang masasamang espiritu ang sumugod kay Harima na agad nagsimulang magbigkas ng kakaibang mga salita at sa sandaling malapit na siyang abutin ng mga espiritu, natapos niya ang pagbigkas at lumikha ng asol na hadlang na pumipigil sa mga ito. Sa halip na umatake muli ay umatras ang mga espiritu at tumakas palabas ng gusali at sa kabila ng panganib na dala ng mga masasamang espiritu, tumakbo si Harima dahil may posibilidad na umatake ang mga ito sa mga inosenteng tao sa kalapit na palengke. Habang hinahabol niya ang mga espiritu ay napansin ni Harima si Minato na naglalakad sa kanto ng isang eskinita. Wala siyang oras para mababalaan ito kaya't bumangga ng direkta ang espiritu kay Minato at para sa kanyang sorpresa, ang espiritu ang tuluyang nasira. Pagkatapos nito ay nahulog sa lupa ang kanyang orb at walang nakapansin sa bola. At sa halip ay nainis si Minato dahil muli na namang nawala ang kanyang listahan ng mga bibilhin at nagsimulang magreklamo si Minato tungkol sa kanyang listahan kay Harima, na nagtanong kung bibili ba siya ng mga trash bag o kung anuman. Sa kabutihang palad ay naghahanap nga si Minato ng mga trash bag, kaya natuloy ang kanyang pagpunta sa palengke at nagpasalamat siya kay Harima at mabilis na tumakbo upang bumili ng mga ito.
habang ang kakaibang orb ay tahimik na gumugulong sa mga kalye. Samantala pabalik sa mansyon ni Minato, pinagmamasdan ni Yagami ang sirang hardin at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ito at pagkatapos, lumabas si Minato upang tingnan ang hardin at nakita niyang naibalik na ang tubig at ganap na gumanda muli ang mga halaman. Nagpasalamat siya kay Yagami sa tulong nito, ngunit napansin niyang lumiit ang kawawang Zoro matapos gumamit ng napakaraming kapangyarihan at pagkalipas ng ilang araw, umuwi si Minato na inaasahang makikita si Yagami sa hardin. Ngunit nagulat siya nang makita na si Yagami ay nasa mas maliit pang anyo kaysa dati, kasama ang tatlong iba pang hayop at ipinaliwanag ng maliit na si Yagami na ang mga iyon ay kanyang mga kamag-anak na sina Seri, Utsugi at Torek. Inalok sila ni Minato ng ilang matatamis at agad nila itong kinain, nang makita niyang masayang kumakain ang mga ito at iginiit ni Minato na kainin lang nila ang gusto nila at pagkaraan ng ilang sandali, naubos nila ang matatamis at bumalik si Yagami sa kanyang normal na laki dahil sa dami ng kanyang nakain. Pagkatapos ay napansin niya si Harima na nakatayo sa labas ng mansyon, kaya binanggit niya kay Minato na buksan ang pinto at nanginginig si Harima nang maramdaman ang napakalakas na presensya sa loob ng bahay ni Minato. Pagkakabukas ng pinto ay agad niyang tinanong si Minato kung maaari siyang pumasok upang makipag-usap. Sa loob ay ipinaliwanag ni Harima na siya ay isang profesional na exorcist na kabilang sa isang ahensya ng gobyerno. Pagkatapos ay tinanong niya si Minato kung siya ba ang gumamit ng kakaibang kapangyarihan upang durugan ang masamang espiritu sa palengke. Naalala ni Minato ang insidente kaya't ipinaliwanag ni Harima na kamakailan ay mas dumami ang masasamang espiritu kaysa sa dati. Para sa kanyang trabaho ay hiniling niya kay Minato na gumawa ng isang talisman gamit ang kanyang kapangyarihan at bagamat nalilito si Minato, ipinaliwanag ni Yagami na magsulat lang siya muli ng isang listahan ng bibilhin para sa kanya. Tinanong ni Minato si Harima kung gusto ba talaga nito ng isang listahan ng bibilhin, na tuluyang nagpagulo sa isip ng lalaki at nagtaka si Harima kung ang mga item sa listahan ni Minato ay may kinalaman sa ilegal na bagay, ngunit nang magsimulang banggitin ni Minato ang mga pangkaraniwang bagay tulad ng tsaa at toilet paper ay nabulunan si Harima sa iniinom niyang tsaa dahil sa gulat. Nang matapos isulat ni Minato ang listahan ay napansin ni Harima na may taglay itong misteryosong kapangyarihan, samantala ay nakaramdam ng pagod si Minato sa hindi malamang dahilan, kaya ipinapaalala ni Yagami na kakagamit lang niya ng maraming kapangyarihan. Sa huli ay naglabas si Harima ng malaking halaga ng pera upang bayaran ang mahalagang listahan ng bibilhin ni Minato. Sa una ay tumanggi si Minato sa pera at ipinapaalala kay Harima na simpleng mga salita lang ang isinulat niya kaso iginiit nito na hindi siya magbabayad ng mas mababa sa halaga nito, kaya tinanggap ni Minato ang bayad kahit labag sa loob niya. Gayunpaman ay nagbigay pa siya ng isang huling regalo bilang pasasalamat sa malaking bayad. Gumuhit si Minato ng simbolo ng Pentagon sa kamay ni Harima at ipinaliwanag na may kaugnayan ito sa trabaho ng isang exorcist. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Harima ng isang agarang tawag upang asikasuhin ang isang kaso, kaya agad siyang umalis sa bahay at pagdating niya sa lugar ay nakita niyang napapalibutan ang kanyang mga kasama ng isang napakalaking masamang espiritu na hindi pa nila nakita noon. Agad na sumugod si Harima sa espiritu, ngunit humarap ito sa kanya at muntik na siyang lumunin kaso sa kanyang ikinagulat at ang Pentagon sa kanyang kamay ang tuluyang sumisira sa espiritu, na nagpakita ng tunay na lakas ng kapangyarihan ni Minato.